Hintayin natin. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So nagsisinungaling yung Ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahulit sila dahil sa dami ng ninakaw. Pangako ni BBM na kakasuhan niya mga malaking isda rito, wala. Dahil included sila eh. To prove to you, nagsalita si Saldico, kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil sinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, Public Works and Highways, and Executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang si Saldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi nito to. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hindi to? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa iyong bansa. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez, sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng Ombudsman, DOJ, at Presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Yun lang yun. Para tayo linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti dahil puro diversion ginagawa nila. Dinilito lang tayo lahat. Kaya ang ginawa ko na, mula nung inisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. So, record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na, mabuti naman, at in-stop ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ng Public Works and Highways, record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng Congress. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Paano magbabara ang basura sa buong Pilipinas? So, before 2025 nag-press con si BBM sa isang media na sinasabi nila na mabay si BBM, gusto niya makipag-reconcile kay Duterte, ayaw kong kaaway, maraming kong kaaway, gusto ko kaibigan. Tapos, mayroon media na naglaglag na grabe na ang nakawan sa ating bansa. Mga porsyento ng mga congressman, porsyento ng mga senador, grabe. Dapat ang pwedeng magsalita lang dito, BBM, he should denounce it now, right away. So, yun lang interview sa kanya, yun. So, 2025, dilaglag na niya, para lalabas na eh. Sa dami ng ninakaw, hindi po mapagtakpan lahat. So, sisiyon na yun, ninunahan niya. Linabas niya sa asuhan niya. Maya naman kayo, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya kako kagad sabi ko, dapat tayo ka mo dahil included ka eh. Kasama ka. May Alzheimer ka yata, sabi ko noon eh. So, true enough, ngayon, lumalabas na. So, ito nangyayari sa ating bansa, linuloko na po tayo. At nakikiusap po ako sa ating kababayan.
Suportahan niyo po ito dahil totoo po ito. Hindi po gago lahat ang Pilipino. Para lang tayong gago kung di natin ituloy ito. Mga senador natin, tinawag ako, nagpunta ako kay Senator Lacson. Gusto kong tumestigo dahil marami akong nalaman ako. O sige, sabi naman niya, gumawa ka ng affidavit mo. At isubmit mo sa April 7, 14 nalabas ka na. At April 7, before 5. April 7, umaga, nandun na ako sa yacht club, nag-aantay dahil umaga wala naman sila doon. Alauna, pupunta na ako doon mag-antay. Alas 9 or alas 9 yata, dumating yung sulat niya dito sa bahay na cancel. Paano ko isasubmit yung affidavit ko? Tapos kinancel nila, ang rason, hindi ko raw sinubmit ang affidavit. So, nagtataka ako. Palagay ko, hindi na itutuloy yung pagpunta ko sa Senado. Kaya dito na ako magsusumbong sa taong bayan. Kung totoo yung sinasabi nila na walang nangyayari sa ating bansa, kalukuhan, bakit hindi nagsasalita ngayon yung mga congressman, mga senador? Bakit pinagtatakpan? Involved ba sila or may usapan ba sila? Yun na lang, recently, nagsalita na si Martin Romualdez, aliwanag. Executive ang involved. Pinangalanan niya lahat, yung public and highways. Wala naman nag-imbestiga. So, linoloko po tayo. Ulitin ko, ang mastermind, BBM. Dokumentado ito yung budget ng Public Works and Highways ng 23, 24, 25. 25, binugbog nila doon. Kinuha yung pera ng hindi dapat galawin, yung PhilHealth. Ang laki kinuha doon. Pinabalik sa Treasury para may magamit doon. Insurance, PDIC, ang liwanag, kinuha nila para punduhan yung mga flood control. Mga kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Iniikot ko na buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still the emeritus president. So I have contacts with all of them. Naging president na rin ako ng Councilors League, Governors League. Natawagan ko almost everybody. Walang project na 5,500 project. Now, isa lang ilalabas ko ngayon para hindi kayo malito. Doon na lang sa Ilocos Norte. Ang project nila doon, ang nakalagay nung una, flood control project ni Sandro Marcos, 540. Pinalit-palitan nila yan, tapos ulit yung ano, pero na-document namin, na total of 15.7 billion ang napunta sa distrito niya, hindi duman sa region, diretso. Kaya hinati-hati na ron para hindi na ibid ng public ang region. Dokumentado po lahat to. So mga babayan, niloloko na po tayo. Anong gagawin natin? Manunod na lang tayo. Ang pinakamasama sa lahat, 19 trillion ng utang natin. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Ano mangyayari sa ating bansa, mga kinabukasan ng mga bataan? Pati hindi pa pinanganak, may utang na. No way na makabaon na po tayo kung di natin sila pahito itong kagawan na ito. Kailangan sama-sama po tayo. Itong sinabi ko ito, suportahan natin para malaman natin ang totoo ang nangyayari sa ating bansa. So, marami pa akong sasabihin, yun lang muna, dokumentado po lahat. Yung ibang ginagawa nila. Noong pang Senator si BBM, may kaso na. Si Lisa Marcos, siya nagpapatakbo isa ngayon, marami rin ginagawa ngayon. Even when Senator pa lang si BBM, nakikialam na, may mga ginagawa na si Lisa Marcos. So ito ang nangyayari. Ang binuto natin, wala silang puso. Wala na hiya-hiya.
Puro sinungaling ang sinasabi nila. So mga babayan, magising po tayo, nakikiusap po ako sa inyong lahat. Suportahan po natin ito para hanapin ang katotohanan. Yun ang gusto ng tao. Ang Senate, wala namang ginagawa. So, I'm appealing to the Senate. Tingnan niyo po itong sinabi ko. Kung hindi totoo, wala namang mangyayari sa ating bansa. Kung hindi tayo gagalaw lahat na isa, wala namang mangyayari sa ating bansa. So, dokumentado po lahat to. Si BBM ang mastermind. Ang liwanag yung sinasabi ni Martin Romualdez. Involved ang executive. Sino executive? Marcos, BBM. So, siya po ang mastermind. Ni-recruit lang niya sa Celtico para gumawa, gawin yung mga flood control, lahat ng flood control lang po ito. Yung ibang departamento, ang dami po. O wag na tayo mawala sa flood control. Marami pa yung mga iba. Puro nakawan po. Yun lang po masabi ko ngayon para hindi man ito ang ating kababayan. Sa susunod, mas marami po. So, if you have any question para masagot ko. Yes, ma'am. Bob, yun nabanggit niyo po na affidavit kasi yun po yung reason kaya hindi natuloy yung pag-appearance. So, Nasaan yung ano? Akin lang. Kailangan po meron kayong prior submission sa kanya. Hindi, nandito. Invitation muna. Oh, Mr. Luis Chavez Singson, President Emeritus League of the Philippines, Mayor's League of the Philippines, former Governor of Ilocos. Invitation and request for affidavit in the matter of, sinabi rito. Ang sabi niya, isasubmit ko ito, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing is tentatively scheduled for Tuesday, April 14, 2026, has been, ito, siya mismo nagsulat, the same day. Yung unang sulat niya, ito yung unang sulat. Governor Chavez Singson, greeting. Pursuant to the above captioned subject matter and your request to testify on flood control anomalies, dated 16th of March 2026, we respectfully request your honor to submit on or before 5 p.m. of April 7. Nandun ako ng umaga. Nag-aantay. Kumain ako sa yacht club. Alauna, pupunta na ako. May dumating na surat ng umaga. The same date. Kinansel niya 7. Oh. The committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent of the mitigation of the current national energy emergency. Kung anong rason sinabi. Dokumentado ko lahat. Gusto ko. Naka-ready yung affidavit ko. Mayroon akong affidavit. Nandun na ako noon. Walang tao ng umaga doon. Wala sila eh. Saan ko siya submit? Sinunod ko lang yung gusto ni Senator Lacson. And yet, sinabi niya na wala daw ako affidavit. Meron. Wala na. Kaya wala na akong pag-asa na makarating pa sa Senado. Ayaw nila malaman ng totoo. So, ito po ang katotohanan. BBM is the mastermind. Involved lahat sila, Saldico and Martin Romualdez. Yung mga public functionaries, ginamit lang lahat yan. Kasi pag nagbayad yung contractor, binabayaran agad ng public function highways. Bayad agad. Hindi pa tapos. Kaya maraming ghost project. Only in Ilocos Norte, probinsya ni Presidente na supposed to be a model. 100 flood control project, 540 ang nakalagay ng una flood control project. Total of 15.7 billion. For 23, 24, 25. 25, binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa sila, nag-umpisa na doon. So, ito lang 23, 24, 25 para maliwanag. Ilocos Norte, first district lang. Office of the Department of Public Highways, diretso sa
first district local para wala ng bidding. Hinati-hati na kasi bawal doon malalaki. So yung 15.7 billion, hinati-hati nila doon sa daming kontraktor. Meron nga isang ipapakita namin yung isa, hindi magtama. At saka karamihan, wala. Ghost project. And meron man substandard. I-video nyo nga, paano nga sa video para makita nila. Ito, Tungayan natin yung ilang larawan na kuha ng team na ipinadala ni Ginoong Luis Chavez Singson sa Ilocos Norte para inspeksyonin, iberipika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang wala, sira, substandard at maanumalya. Ang una niyong matutungayan ay kuha sa Barangay Casili, Lawag, City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. bayad na po yan. Sa mga larawan na ang sinisimento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm. Pero makikita nyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat handling rock embankment pero hindi inimplementa dahil makikita nyo ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyo makikita ay sa Barangay Tipilat, Bintan, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,020,667.83. Ito ay dapat nagsimula ng February 19, 2024 at dapat natapos ng 30 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Noong unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinatatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya ang duda, Pero bayad na yan. ang idiniklara Bayad na lahat ng yan. ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asolin ay hindi totoo. Dahil kung makikita ninyo, ito ay kinulusad pa lang at makikita din ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero makikita nyo sa picture, ito ay mayroon lang 40 mm o 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na nag-align. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi pinadhana. Mapapansin ninyo na yung bagong istruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang istruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Tislac River, Barangay Tangdangan, Bintan, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So ibig sabihin, yung kanyang
hindi naging tadhana ay phase 1. Nakikita niyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga estruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkahiwalay. Nakikita niyo sa litrato na itong proyektong ito na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan makikita niyo na nakahiwalay doon sa lumang struktura. Ang sunod na proyekto ay again, isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024 pero ngayon pa lang ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tandangan Bridge and West Bank ng Bintal, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at rehabilitation of flood mitigating facility within major river basins at principal rivers, construction of flood mitigating structures along the Wangin River Basin. Ito ay nasa Barangay Gapo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang, ito ay nawasak. At ito ay tinupuni pa rin hanggang ngayon. Ayon sa ating reliable sources na ang 6 na contractors na ginamit dito sa mga proyekto, karamihan ng mga proyekto sa Ilocos Norte ay una yung 1116 Construction Corporation na pag-aari ni representative ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran ng Magsasaka Party List, ang owner ng Third Star Builders Contractor, isa sa mga 11 contractors ng anumang proyekto na binanggit ni Senator Pinanson sa kanyang privilege speech. Yung iba naman ay gawa ng Metropolitan Builders and Construction Supply na pamamayari ng Mayor ng Lawag, Ilocos Norte na si James Brian Q. Alcid na isang political protege ng mga Marcos. At ang BJMP Construction Supply na pag-aari ni Unyo Bendenito E. Maramao na may opisina sa Antipolo City. Finally, ang sinasabi ay meron 500 visual ang bibigyan sa First District Ilocos Norte. Ngunit hindi mahanap lahat ng team na pinadala ni Governor Luis Chavez Singson ang mga flood control projects at pinagdududahan na ito ay mga ghost project. Ipapakita namin yung isang mapa kung saan makikita niyo yung kabuuan ng mga flood control projects sa buong Ilocos First District Engineering Office. At mapapansin niyo na sa nasa labas, halos silang lahat magkakapareho lang ang mga kontrabista na binibigyan ng award sa paggawa ng flood control project. Ang nakapagtataka sa parehong buwan, susunod na buwan, palagi silang nananalo at kung isipin paano ba nila magagampanan ang pag-buo ng isang proyekto kung halos sila na lang lahat ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga proyekto ito sa buong taon dyan sa Ilocos Norte. Yun pong sa district lang binibid, parang inaayos nilang bidding doon.
So, hindi na dumadaan sa region, diretso. 15.7 billion, 23, 24, 25, pero about 22 dun. Nung bago umupo sila. O konti lang yon. Pero nakakapagtaka rin, kaya sila kapag-generate ng maraming pundo yung mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25%. At binabayaran kagad. Umpisan pa lang, bayad na. Hindi yung may down payment, hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat, buong Pilipinas gano'n ginawa. Yung mga subcontract, yung mga contractor, meron naman iba, pero yung iba hindi na ginawa dahil hindi na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, natin, yung mga Marines, iyon ang mga tunay na testigo. Yun ang tunay na mga bagong bayani natin at hindi natatakot pagsalita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga yung sinasabi, sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, kulong. Si Diskaya, nagsabi totoo, kinulong sila mag-asawa, kawawa naman. Nagbayad lang yun, binigyan ng project. So, ano bayad sila ng 25%, binabayaran naman kagad sila. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. So, sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con, ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. Go. Ito po kung mga contractors sa Ilocos Norte ay naimbestigahan. Hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng ninakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo ang buong Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, ghost project. Siya mismo, ibestiga niya, nandun pa. Ghost project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga kontraktor. So pagkatapos po ng mag-asawang Diskaya, sa palagay niyo po, wala na pang susunod na maiimbestigahang contractors? Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinayalan nila ako ng plunder. Available yun. Hindi naman totoo eh, kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso ko plunder. Etong ginagawa nila ang plunder. Billions, billion. Yeah, ito ang plunder talaga. Conspiracy sa susunod, papakita ko paano nag-umarte-arte si BBM na dinannounce niya lahat yung mga bintangan niya, yung mga nagnanakaw na kabad ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video ko lahat yun. Para hindi malitong tao, yun, dito lang muna. Good morning. Paparating na naman po ang SONA. Anong tingin mong laman kaya ng SONA niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa.
tuloy-tuloy. Ito, kung hindi natin sila pahintuin, kung hindi imbestigahan ng mga... Wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na, tahimik na sila? Dahil may involve ang presidente. Tuminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, binigyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila. So, hindi kaya dahil kung 5 or 3% ka lang ng SOP na sa palasyo, kaya sila nagsalita para ibunyan yung flood control. Nagsalita si? Hindi kaya dahil kaunti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% na ng SOP, kaya sila nagsalita dahil doon. Wala, hindi sila sinasagot. Wala. Pare wala. Yung bang sinasabi nila. Hindi, I mean, hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki na pupunta sa kanila. Wala. Dead man nila ito. Hindi nila sinasagot. Well, nantayin natin. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So, nagsisinungaling yung ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahulit sila dahil sa dami ng ninakaw. Yun lang nangyari sa ating bansa ito. Pero kawawa mga Pilipino, tayo. Utang natin 19 trillion, 2 trillion yearly on debt payment, lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil matapos ng term, tatakbo na yan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan maimbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organizations, and also the military and police, alam nyo nangyayari, bakit kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung nagnakawan ng ganitong kalaki? May budget ba? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grabe korupsyon. Yun lang hiningi ko sa mga Armed Forces of the Philippines, PNP. Sabihin lang nila, ayaw namin grabe korupsyon. Huwag nyo sabihin, withdrawal support. Hindi, I dare them. Wala bang sasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung maliligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang worry ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan po. Babagsak itong gobyerno natin. Masisino pa uupo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara? Yun na priority na. Tanggalin muna yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila. Bakit hindi magsalita? Etong nilabas ko ngayon, nakikiusap din ako sa Senado. Tingnan niyo po ito, ang liwanag. Imbestigahan niyo po si Ombudsman, Martin Romualdez, bakit hindi ka nakasuhan? Nagsalita. Sinabi niya, may pangalan pang sinabi Public Works and Highways. And the executive. Hindi ako mag-isa na bababa dito, sabi niya. Takutan lang eh. Natakot si Marcos, natakot ang ombudsman, hindi na kinasuhan. Kung totoo, kasuhan nila. Bakit sila tahimik? Maliwanag pa sa buwan. So mga kababayan, nakikiusap po ako, suportahan natin po itong mga sinabi ko para mapahinto lahat tong graft and corruption. Di po, walang hinto ito. Flood control lang ito. Ibang department, mas marami pa. Sir, ano pong aasahan namin ng mga susunod na hakbang po ninyo? Well, kung di sila imbestiga, marami pa ako ilalabas. Pero hindi muna, para hindi mawala
ang issue ngayon, flood control. Wala na akong pag-asa mapunta sa Senate eh. Dahil kinancel nila, wala nang notice. So ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kaya sa taong bayan na ako nagsusumbong. Sir, ano po yung reaction dito sa pupush po ng tambagang Sara, Inday Sara yung Hindi ako tatakbo, Vice. Hindi ako tatakbo. Nagpapasalamat ako sa sumusuporta pero if ever natatakbo ako, it's either Senate or local. Pero definitely hindi Vice. Hindi ako Vice. Walang trabaho ang Vice eh. Senate para tignan ko yung mga nakawan sa Senado. Sir, sa tingin niyo, sapat po ba yung ginagawa niyang pag-iimbestiga sa flood control o kulang na kulang? Nabanggit din po niyo na parang dinideflect po nila yung issue at hindi ba yung... Kulang na kulang ang... Sa tingin niyo po ba kulang na kulang yung ginagawa nila pag-iimbestiga ngayon? Yung ICI, kakampi nila eh. Yung Chairman Reyes, imbestiga pa lang sa Senate. Oy, hindi nyo pwede ilagay yan. Kinulong pa. Nagsabi na totoo si Diskaya. Lahat na sinabi doon, sinara kagad ng Senate. Wala nang TV. Kung isang Chavez Singson ay nabigyan ng pagkakataon na mag-witness sa Senado, palagay nyo na ilang kontraktor o ilan ang mga pwedeng makulong sa dami ng mga anomalyang pwede nyo i-hold niya? Well, sinasabi ko na, hindi magagawa ang kontraktor yan kung hindi gawa ang Malacanang. The government cannot solve this because the government is the problem. Gov, nakailang rallies naman naging pero parang wala pa rin pong nangyayari. Ano pa po yung sa tingin niyo pwede natin gawin kung yung panawagan niyo po sa taong bayan kung ang gobyerno nga po may problema? Yun nga, kaya nananawagan ako na sama-sama po tayo lahat. Suportahan ito para mapahinto na ang mga anomalya na tuloy-tuloy. Lalo tayong nababaon sa utang. Isipin natin ang mga future, ang mga kinabukasan ng kabataan. Mga nasa Congress, mga naka-Senate na sila dapat makatulong. Itignan nyo yung sasalita sa Congress, kinukulong, kinakasuhan. So lahat ng kinakasuhan. Ako kinakasuhan din, pero fake. Plunder, available yan. Kung totoo yan, di kulong ako. Pero linagay lang doon para may kaso ako sa record. So, ganito ko naman kay Jason, sa anong masasabi niyo doon? Kaya nagsasabing silent martial law daw yung ginawa sa kanya. Si? Jason sa po. Dahil inaresto po si Jason dahil sa mga akusasyon niya tapos sa pagkakasakit ng presidente. Hindi ko na ano yun. Silent martial law ang ginawa. Na maaring maulit pa po sa ibang taga-media. Ina-arresto po yung mga... Ay, na-arresto yung sa one. kriminal Opo. case. Well, nagagawa nila lahat ang gusto nila eh. Basta hindi maganda sa kanila. At papasalamat ako sa mga media na naglalabas ng katotohanan. Yung mga iba, tahimik, hindi nilalabas. So, I hope, tulong nyo sa ating bansa, isipin nyo ang kinabukasan ang mga kabataan, future of our children, isipin nyo po. Kailangan ilabas nyo ito dahil yung mga iba hindi lumalabas. So, Gov, may nakikita pa nga po kayong pag-asa na ma-resolve pa natin itong flood control or matatapos na lang po ang term ni Pangulong Bongbong na Matapos to kung sama-sama tayo lahat. Kung magising ang kababayan natin Pilipino, magising po kayo dahil linuloko na lang po tayo itong gobyerno ito. Yun na lang, hamon ko. Kasuhan nila si Martin Romualdez, nagsalita ng Busman eh. We will file a case. O, di may ebidensya sila. Bakit hindi tinuloy? Si Martin Romualdez, bakit hindi niya tinuloy? Executive, Bongbong Marcos na yun. Nakaregluhan na ang kung hindi sila tutuloy. Hindi totoo na itong gobyerno ito. Puro perang
Marami pa akong alam na pera na pinagkakaperahan nila. So, sa susunod po, mas marami po. Rob, nung sinabi ni PBBM na nahuli na si Saldico, naniwala ba kayo sa kanya? Hindi pa nahuli. Una-una, hindi pabor sa kanila na huliin nila si Saldico. Pag mahuli si Saldico, ikukulong nila, hindi pagsasalitain, masama yun. Papatayin nila, mas masama, kagaya ginawa nila kay Dino Aquino, pinatay nila. Yun, kung patayin nila sa Saldico, babagsak si... Lalong, wala nang iba bintangan ng tao eh. Dahil sila nagkaso. Hindi gagalaw ang DOJ, hindi gagalaw ang Busbang, walang painturot ang presidente. Now, sa paglabas ni Martin, yun, tingnan natin kung sincere ang Busbang, kasuhan nila. Hindi sila nagsasabi na totoo, hindi sila kakasuhan. Madali naman nila kasuhan, magsisino eh. So, hindi po sila nagsasabi. Doon natin malalaman na hindi nagsasabi totoo ng mga administrasyon. Dahil marami po yan, marami. Kung makita nyo lahat, nakakatakot. Wala silang ginawa kung hindi gumawa ng pera. Kung sabihin ko, pag sinabi ulit ni PBBM na nahuli na si Saldico, hindi kayo maniniwala. Hindi. Hindi nuhuli yun. Mahuli man, hindi pabor sa kanila eh. Huliin nila, magsalita. Testigo yun. Maliban na lang kung gawin nila yung ginawa kay mga Sara mag-asawa. Nagsabi totoo, kinulong na. Anong kasalanan nila, Sara Duterte, Vizcaya, tumupad lang sa utos. Ganon ang ginawa ng gobyerno. Ginamit lahat ng public and highways, contractors para mag-generate ng maraming pondo. Magbayad ka ng 25%, babayaran ka agad yung project mo. Pero bawas lang 25%. Yung mga iba, subcontract, lalong walang matitira. So karamihan, ghost project. We are talking only here of the first district of Ilocos Norte. Wala pa yung second district. Wala rin kami makita ron. So dito lang kay Sandro, nandito na lahat ng mga ghost project and substandard. Nakita nyo naman, pinakita na namin, dokumentado po lahat. Nasa akin po lahat yung listahan ng project ng 23, 24. Public Works and Highways lang ito. Galing sa Malacanang, galing sa Public Works and Highways, sa mga record. Sa tagal nyo na po sa Ilocos, sa pinakita nyo pong picture na nandyan yung mga ghost project o nandyan yung mga hindi natapos na project. Nung pinuntahan nyo po, nagpunta po kayo ng wala. Tapos, bakit po nung bumalik kayo after a year, parang may mga tinatayo na mga substandard na project na katulad ng pinakita nyo? Hindi na obra yun dahil may date. Nung pinabalikan namin, may gumagawa, pero putik pa rin ang tinatakpan. Hindi naman putik dapat is bato, sa semento, bakal. Wala. Ginandali nila, putik na lang sa semento na. Yun po ba ang reason, Gob, kung bakit nagsasuffer ang mga taga-Ilocos sa pagbaha? Tuwing bagyo, mataas po ang tubig baha. Yun po ba ang dahilan dahil sa mga projects na hindi natapos? Buong Pilipinas. Kaya, ngayon, baha pa sa Bulacan. Sa Visayas, ganoon din. Wala pong sinasabi ni BBM. Kaya hindi nagsabi ng katotohanan si BBM dahil I built 5,000. Harap natin lahat sa SUNA. 5,500 projects. Wala po yun. Yun ang imbestigahan sa Senado. Iba ang imbestigahan eh. Concentration nila yung eleksyon ng 28 para walang kalaban, kasuhan Sara at all cost kung ano yung pinatestigo. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. Ini-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga eh. Armado na sila, ini-scam ako rito, hinuli ko lahat, may mga baril. So, professional yun.
At ang madalas na ginagawa yun, papakamatay yun. Iiyak-iyak siya. Nung sa court, pakamatay, hindi matay. So, lahat, hindi na sila nakapili ng credible na witness. At ulit-ulit pa sa yung congresswoman na nagsabi, nakatawa pa sila, are you crying? I think you're crying. Gov, anong pang-i-scam mo ginawa sa inyo ni Madriana? Hindi, pinuntan, nakipag-picture sa akin, tapos nakipag-kaibigan. Lahat naman ng tao nagpupunta rin, nagpapapicture eh. So, kinaibigan ako, tapos sinabi na, that was during the time, ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino. Tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Dalang PSG, hindi PSG, mga scammer. Pero tataka ako, bakit? Hindi, kasi ang daming rason. O, binigyan ko din ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa'yo. Dami namin deliver na, ito mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigyan niyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. 10 million hiningi sa akin. 10 million ako. Tinawag ko yung security ko. Bantayan nyo nga lahat to, kapkapan nyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy ang sinasabi, patawarin mo ako, sir. Janitor na ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril. So mga scammer, lahat yung PSG puro scammer. Headed by Madriaga. Gov, sa lahat po ng mga nabanggit nyo ngayon dito po sa press call, hindi nga po dyan sa flood control anomaly, may plan po ba tayo na mag-file ng case sa Office of the Ombudsman? Wala mangyayari sa ombudsman dahil appointee ni Marcos eh. Pagtatakpan nila. Inahamon ko na lang, hindi na pwede ako mag-file, hindi na kailangan. Kasuhan lang si Martin as they promised. They announced it. In-announce nila, dapat may isang salita tayong lahat. Ako po, hindi ako magsisinungaling, meron ako isang salita. Yun lang pwede ko pang ibang. Kaya ngayon, kinakalkal nila ako, gusto akong kausuhan, kung ano-ano. Marami pa, sasabihin ko lahat yung totoong kagahaman nila. Greediness is always the downfall of everybody. Gahaman po sila. Sobra-sobra na po ang nawala sa ating bansa. Gov, kailangan ba lumutang ibang contractor para hilingin gobyerno tungkol dun sa anomalya ng flood control? Kasi sa lahat ng contractor yung alis tayo, naglakas loob na para ibon niya may buong katotohanan. So kailangan bang Hindi na kailangan ng mga sinabi ko, bisigan lang eh. Kung yun, mawawala na naman tayo sa flood control. Kukulong lang pang magsabi ng totoo. Pero, imbestigan nila si Martin Romualdez, magsasalita lahat. Baka suportahan pa ang bayan kung magsabi ng totoo si Martin. Palang araw, ilalaglag din niya yan eh. Itutuloy niya, pero nasa kamay nila. Kung totoo yung sinasabi, kasuhan na nila. Kung totoo yung sinasabi ni Martin Romualdez, ituloy niya. Hindi nila magawa dahil mastermind si BBM. So maliwanag po lahat ang sinabi mo ngayon. Marami po ako ilalabas. Wala na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na lumabas ito. Para gawin nyo na lang ito ilabas para sa taong bayan, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pati mga pulis, general, mga namumuno sa pulis and military, may mga anak po kayo, may mga apo. Isipin nyo po kung wala na silang kinabukasan kung itutuloy ito. And as I have mentioned, history will judge you. Pag natapos ang termino nyo lahat, bakit kayo hindi nagsalita noon nagdanakawan? Anong ginawa nyo? Pinotektahan nyo sila? So, ako nga, history will judge them kung ayaw nila magsalita.
Okay? Thank you. Thank you, Manong. Maraming salamat po sa inyo lahat.